Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Again, it is another privilege na ako po ay muling naatasan sa iglesia na ito na kung saan dito po ako nanggaling. Dito rin po ako lumago. Hindi ko alam kung kailan lalago yung nasa harapan po ninyo. But anyway, once again, we would like to thank the all pastors na nandito ngayon at yung mga pastors po na wala dito. Thank you for allowing us once again to come up from this pulpit to reveal God's Word. Nais ko pong batiin ang head pastor po, Pastor Dante Puliasquez and family. I'm sure you're watching now. And isa pang pastor po, Pastor Mel Dianga. At namimiss ko po kayong lahat. At also dito po sa ating congregation ngayong umagang ito ay isang pagpapala na tayo ay muling tinipon sa bulwagan na ito. Ngayong umaga po ay nais ko pong magpuri at magpasalamat na ang inyo pong kapatid ay nagbiyahe po from Angeles City. At gusto ko nang magreklamo doon sa driver bakit ang tagal na umalis. Pero naniwala po ako na ito ay God's timing. Okay, so ngayong umaga po, mga kapatid, ngayong umaga, it is always, lagi kong sinasabi, it is a great opportunity to share the Word. Wala na po akong ibang hangarin sa buhay, kundi ang maghayag ng salita ng ating Panginoon. At binasa na kanina, pwede na pong i-skip siguro yung ating binasa kanina sapagkat nabasa na po natin kanina. Ang atin pong theme ngayong umagang ito ay ang mga pananalitang the biblical instructions before His ascension. Ang makabibliyang habilin before na ang ating Panginoong Jesus ay nag-depart dito sa earth na ito, bound, going back to His Father. Now, mayroon siyang mga iniwan na malagang instructions sa kanya pong mga alagad. Kung binanggit natin kanina, nabasa natin kanina, Jesus instructed to His disciples at isa doon, yung paghuhugas ng mga paa ng kanyang mga alagad. Remember Jesus, His ministry ay umabot lang po ng 3 years and a half sa edad po na 33 years old. At ang kanyang ministry po dito sa mundong ito in a human form ay marami po siyang tinatawag na pinuntahan. Nagpunta po siya sa kabundukan, nagpunta po siya sa kapatagan, nagpunta po siya sa karagatan, nagpunta rin siya doon sa mayroong mga sakit na kanyang pinagaling. At ang matindi dito, siya po ay bumuhay ng patay. Now, before His ascension, mayroon siyang command. Hindi ho pakiusap, kundi it is a mandate given to us, given by God, na go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, for I am with you always until the ends of the earth. At isa sa mga instruction niya ngayon ay ang paghuhugas ng paa. Sa kabila po nito, binanggit niya sa whole 13 chapter ng John, ay doon po sa upper room, during sa hapunan po, ang ating Panginoon po ay kumuha po ng palanggana at mayroong tubig doon at inalis niya ang kanyang balabal at kumuha ng towel at isa-isa niyang hinugasan ang mga paa ng kanyang mga tagasunod. Alam niya
Mahal niya ang kanyang mga tagasunod. Mahal niya hanggang wakas ng kanyang pag-alis. In the first place, kung titingnan mo, mayroong tumutol na walang iba kundi si Simon Pedro na nagsabing, ikaw ba ang maghuhugas ng aking mga paa? Hindi ko pa hugasan. Ang sabi ng Panginoon, hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko. Ngunit, mauunawaan mo ito pagkatapos. Kung hindi ka magpapahugas sa akin, wala kang kaugnayan sa akin. Kaya ang sabi ni Peter, kung gayon po, hindi lang paa ang hugasan mo sa akin, kundi maging ang ulo at aking kamay. Sumagot ang ating Panginoong Hesus dito. Ang naligo na ay hindi na kailangang hugasan sapagkat malinis na siya. Subalit hindi lahat. Ang tinutukoy niya dyan ay isa sa mga 12 disciples ang tinutukoy niya. Nabagaman po, kasama niya yung magkanulo sa kanya, bumalimbing nga sa kanya, minahal pa rin niya. Sa kabila po ng kanyang pagiging mapagpakumbaba, Jesus never retaliates doon sa taong magkanulo sa kanya. Kaya ang sabi ng mga Uhudyo po, sino dyan si Jesus? Ang sabi ni Judas, ang sino mang halikan ko, siya ang dakpin ninyo. At nung hinalikan ni Judas si Jesus, hinuli. Kaya mahirap din talaga minsan. Mag-ingat tayo sa kabiso-beso natin kasi hindi lahat ng kabiso-beso natin kakampi natin eh. Hindi lahat ng kinakamayan mo, kakampi mo. In spite all this, after po ng hapunan na ito, nagsimula na po siyang maghugas. At ang kanyang instruction po ay doon sa chapter 13, verses 12 down to 17. Na nandun po ang kanyang instruction, bago ko kayo isugo, ay kailangang mahugasan ang inyong mga paa. Importante kasi ang paa eh. Paano ka makahayo kung wala kang paa? Ay pwede wheelchair. Pero paa ang binanggit yan. Ngayon po, pag alis po niya, naiwan ang mga disciples. Mahirap po. Nagkagulo ang mga disciples before dito. Kasi wala na yung leader nila. Ang hirap po na walang leader. Lalo't mahal na mahal mo ang iyong leader. Mahirap po. But this time, buo na ang loob ng mga disciples na ito to preach the gospel of God. Buo na ang kanilang desisyon. Nagdesisyon na po ang ating Panginoon na nagsasabing, go! Isinusugo ko kayo ngayon upang abutin ang mga taong nasa dilim upang dalhin mo sila sa liwanag. Ang title po ng message ng Lord ngayong umagang ito ay pinamagatan nating Sent to Serve. Isinugo, ipinadala para maglingkod. Ikaw at ako ay Pilipino. Pinili ka sa lipi ng ating Panginoon at pinino ka. Yan ang Pilipino. No? Yung katabi mo, pinili yan. Yung katabi mo, tinawag yan. At hindi po pakiusap. Ito ay command. Kaya sa mga magulang po, pwedeng pakisabi na, pwede sabihin sa pamilya, pwede ba maghugas ka na ng pinggan? Pakiusap eh.
Pero pag hindi talaga bibitawan ang cellphone, hindi na po pakiusap. May kasama ng sigaw. Magugas ka ng pinggan! Kasi command. Oo. It is a command for you and to me. To those who want to follow Jesus wholeheartedly, this is a command. Pakisabi sa katabi mo, command. Command po yan. Now, what are those three characteristics na pwede nating makita ngayon? Sent by God. Number one. Number one is transparent humanity. Pag sinabing transparent humanity, kung sino ka nakaharap ng iba, ganun ka rin pag nakatalikod ka. Pag sinabing transparency, wala kang tinatawag na tinatangi, walang itinatago, kundi ikaw at ikaw talaga yan. When Jesus came from heaven to earth, He shows the way. In a human form ng ating Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Heso Kristo po, ay nagkatawang tao bilang manunubos. In a human form, ipinakita niya ang kanyang transparency. Walang itinatangi at walang itinatago. Saan man siya pumunta, He is always telling the truth, but nothing but the truth. Walang pretensions. Ang ating Panginoon po ay very transparent sa kanyang buhay na kapag nagsasalita ang ating Panginoon, direct to the point, na ang kanyang sinasabi ay pawang katotohanan at katotohanan lamang po. His transparency wants to reflect in every individual to each one of us. Yun bang kapag ikaw ay nakaharap, kapag ako ay nakaharap, ganun din sa pagtalikod mo. Yan yung transparent na tinutukoy ng tao o tinutukoy ng ating Panginoon na ipinapattern niya ang kanyang transparency para sa mga taga-sumusunod sa Kanya. Sa kabila ng pagiging transparent po ng ating Panginoon, marami ang ayaw sa Kanya. Sapagkat sa Kanyang pagiging transparent, kapatid, diretso kong magsalita. In fact, in John 7, yung Kanyang mga kapatid sa laman, naghalit po sa Kanya. At doon po mayroong pista doon na yung time na yun, kilala ng mga kapatid ni Jesus na siya po ay nangangaral. Nagbigay ng himala. Nasaktan ang kanyang mga kapatid sabagat diretsahan siyang magsalita sa kanyang mga kapatid sa laman. Kaya sabi ng kanyang mga kapatid, mayroong okasyon doon. Punta ka na doon. Magpasikat ka. Kasi walang taong gustong sumikat kung siya ay nagkukubli. Sumagot ang Panginoon dyan. Ang sabi, kayo kahit anong oras pwede kayo pumunta. Pero hinihintay ko ang instruction ng aking tatay. Being a transparent, mga kapatid, wala pong tinatawag na tinatangi. Are we transparent enough in our daily living? Na tayo po ay transparent tayo doon sa loob ng ating iglesia and at the same time, transparent tayo sa iba. Remember, God sent us to serve.
Yung kwento ba? Sabi ng nanay, mayroon isang nanay kasi, na sa loob po ng kanilang tahanan, talagang perfectionist. Pag nag-uhugas ng plato ang kanyang mga anak, ingatan nyo yan, Duralex yan. May Duralex pa ba ngayon? Yung kanila pong pasamano, kinakapa niya kung mayroong alikabok. Matindi mag-train sa kanyang mga anak. Sa katunayan, siya po ang preacher sa kanila pong tahanan. Hindi ko alam kung ang mga nanay ba talaga nagpipreach sa loob ng tahanan. Kasi sa amin po, ang preacher ay ang aking kabiyak. Kaya ang panalangin ko kapag siya nag-preach sa loob ng bahay, ang sabi ko, Panginoon, kailan kaya siya magko-close in prayer? Mahigpit yung nanay na to. Talagang kapag nagsalita, masasakit. Hindi makita yung pag-ibig sa kanya, sa mga anak. And then one Sunday, sabi niya sa kanyang anak, Junior, hindi po si John Senting. Sunday ngayon, mag-church tayo. Sabi niya, opo ma. Bilisan mo. Nung nandun sila sa church, sa simula pa lamang lahat kinakamayan niya. Tahimik kapag nagsalita ang pastor. And after po ng service, nandun ang kanyang pagiging intermingle sa mga nanay at sa lahat ng kapatiran. Kaya nung matapos na po, silang dalawa na lang ni Junior ang natira sa church. Sabi ng mother, Junior, uwi na tayo. Mamaya, nanay. Uwi na tayo, wala na tao. Mamaya, nanay. Bakit ayaw mong umuwi? Pwede ba, nay, tumira ka na lang dito? Bakit? Kasi, nay, nakita ko yung karakter mo sa church, sobrang bait. Pero alam ko, pag uwi natin, nagkakalansingan mamaya yung kaldero, kutsara, tinidor at kaserola. Nag-iba ang iyo pong kara pagdating sa bahay. Why, oh nay, oh nay? Pero hindi nagsawa si Junior. Patuloy niyang pinagpipray. And until one Sunday again, kung ano yung kara niya sa bahay, ganun ang kara niya sa church. At pagdating sa church, at pagdating sa kanilang bahay, kahit may bisyo ang kanyang mister, pinupunasan pa rin niya ng mainit na tubig ang kanyang mister sa kabila na nakahandusay doon sa kanilang salas. Being a transparent is not easy. Hindi madali. Kaya kung may kilala kang tao na very transparent, mahalin mo. Walang tao na kaya niya ipaglaban ang isang tao na hindi niya kilala. Kilala natin si Jesus. Yung kanyang transparency. Walang pretensions. Walang halong pagkukunwari ni maskara. Kaya yun ang pattern ngayon, the three characteristics that we're going to learn ngayong umaga. Number one po is transparent humanity. Are we transparent enough na sa kabila ng mga tao na mayroong atraso sa iyo ngayon, nanatili ka pa bang transparent sa Kanya? Sa kabila ng nagbigay ng tao ng sama ng loob sa iyo, na dati transparent ka, ngayon one-sided ka na lang, na parang kotse na tinted, nakikita mo ko sa labas, pero hindi kita nakikita doon sa loob. How transparent we are.
Tayo ba yung sinasabihan ngayon as a follower of Jesus? Yung transparency na ito, na kung saan ikaw na nakaharap at ikaw ay nakatalikod, the same person. Brothers and sisters in the Lord, salamat sa Panginoon na yung ating transparency po as an ABCC family ay nananatili ang transparency. Nandun ang pagpapatawad, nandun ang very considerate na mananampalataya dito sa ABCC. Gusto ko nang bumalik eh. Oh. Pero parang, Lord, pag puti siguro ng uwak, pag itim ng tagak. I love ABCC. I love to each one of you. Mahal ko kayo. At nagiging transparent po ko sa inyo. And thank to the Lord. You are very, very transparent to my family. Gusto kong bumalik. Pero ayaw ni Lord. Unang-una, ang indication kaya gusto kong bumalik na ayaw ni Lord, sabi ng mga anak ko, doon ka na lang pa, dito na lang kami. Kinuwento ko ang buong pangyayari nung maliliit pa sila dito. And then sabi nila, ganun ba? Sabi nila. O sige, kung saan tayo dalhin ng Panginoon. No? Marami pong nagsasabi sa akin, na-miss ka namin. Ewan ko, wala naman akong pera, ba't nami-miss nila ako? Oh. Siguro yung aking katauhan na wala namang kapariha kasi dito. Oh. But nevertheless, mayroon talagang pagkakataon na tayo ihiwalay ng Panginoon for another greater ministry. I believe for that. Bagal man namimiss natin ang iba. Pero mas higit naman ang ipinapakilala ng Panginoon sa atin na dalhin natin ang ating pagiging human transparency. Kasi walang ng ibang kapital. I tell you this. Bringing a soul into the Lord Jesus' feet is not easy. Ang pagdala ng kaluluwa para sa Panginoon ay hindi madali. Matalino na po ang tao ngayon. Naniniwala sila sa Bible. And at the same time, ikaw at ako, yung walking Bible na every now and then, every couple of minutes, na sa bawat galaw natin saan man tayo pumupunta, they are looking our Christ likeness. Everybody, every unbelievers, waiting for our downfall. Naghihintay. Kung gaano tayo ka-transparent, naghihintay ang ating mga silingan o ating mga kapitbahay kung kailan tayo babagsak. But glory to God, ang Bible nagsabi that there is no weapon that is formed against His children that will prosper. Amen? Ganun po. Maraming tao hindi natutuwa sa ating pagiging transparent. Maraming tao, and even our own family, na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, hindi ka maunawaan. Pero pwede mong sabihin sa kanila yung sinabi ni Jesus sa John 13 verse 7. Mauunawaan mo rin, hindi mo ito maunawaan ngayon, but later on, mauunawaan mo rin ang mga ito. Excuse me. Sapat na po ang ating pagiging transparent, not just inside our church, but at the same time, doon po sa labas kung saan ka namamasukan. Doon po sa iyong mga kaklase ngayon kung ikaw may na nag-aaral. Doon po sa lahat ng departamento, sa mga working places po natin, are we transparent enough? Mahalaga po. Jesus never pretending na siya ay iba.
Kamusta po ang ating transparency? Winning a soul, hindi po sa pamamaraan ng salapi. Winning a soul ay hindi po sa pagbibigay ng kanilang material na bagay. Ang pagdala ng kaluluwa po para sa Panginoon ay yung atin pong sandata as a personal humanity. Hindi po pwedeng suhulan ang isang mananampalataya ay isang hindi mananampalataya. Sama ka sa church, bibigyan kita ng e-bike. Sama ka sa church, bigyan kita ng 1,000 per Sunday. Sama ka sa church, bigyan kita ng bisikleta para may sasakyan ka. Maaaring kakagat yan. But do not expect hanggang eternity na sasama yan. Because winning a soul ay sapat na ipakita ang ating transparency na tayo ngayon. Hanggang sa dumating yung panahon na magsasabi na siya sa iyo, saan ang church nyo? Because you and I is transparent. Salamat anak. Akala ko pakapihin mo na ako. That is point number 1. Gaano ka ka-transparent sa asawa mo? Alam niyo po, sa mag-asawa, the moment na hindi na nagiging transparent ang isa, there is always a danger. Kapag ang partner mo, ang cellphone ay dinadala na sa banyo habang naliligo, there is a danger. Minsan nga, naisasabon, nabaliktad eh. Pag hindi na transparent ang asawa mo, mag-isip ka. Dati wala namang Dati wala namang, yung code. Anong tawag nun? Para mabuksan? Dati wala namang password. Pero ngayon may password. Kung ano namang ekis-ekis na ginagawa ng asawa, hindi mabuksan. Oo. Halimbawa lang ha? Lalaki. Mayroon siyang Eva, pero mayroon siyang iba. Tapos tumawag itong si Eva, ang pangalan, hindi Eva, Lino. Lalaki. Asan ang transparency? Wala. Kaya mong bulat-latin ng asawa mo yung wallet mo? Of course, yes. Asawa kita eh. Oo. Pero yung iba, malaki ang paggalang, hindi na. Tinatanong na lang, may laman pa ba? Tanungin mo ang asawa mo, may laman pa ba? Wala. Kasi nandun sa GCash card. How transparent are we? Sa mga boyfriend and girlfriend, transparent ka ba? Sa mga kapitbahay, transparent ka ba? Walang binanggit dito kung ilang minuto, no? Salamat naman, Brother Jun. At baka lumampas tayo ng konti. Pero ipagpatawad nyo. Sa mga nakapunta na sa bahay po, alam nila na nasa gitna kami ng mga squatter. Nasa tuwing uuwi ako ng hating gabi. Maraming bumabata sa inyo, Pastor, happy-happy lang. Yes. Alam ko na sumisinghot sila ng magic sarap. Oo. Pero paano ko sila sitahin ng kanilang magic sarap? Alam niyo yung magic sarap?
Yung may foil, may lighter sa ilalim na umapoy. Ang sabi nila, Pastor, magandang umaga, alaunan eh. Pag may umakit dyan sa bahay niyo, Pastor, puputulin namin ang paa. Sila yung gwardiya, ginamit ng Panginoon. Piruin mo yan. Kasi naging transparent ako sa kanila. Hindi ibig sabihin na kisinghot din ako ng magic sarap. Oo. Kundi ipinakita na sa kabila ng kanilang mga aso, mayroong pupo doon, winawalis ko. Si Mrs. po, naubos ng pasensya. O manong, yung aso mo, yung pupo ng aso, walisin mo. Parinig sa kapitbahay. Hindi ganun, sabi ko. Walisin mo nang walang pagreklamo. Mga basura, hindi namin basura, inilagay doon sa gitna, sa harapan ng aming gate. And then, we pick it up. Kasi kailangan ng transparency. At unti-unti ngayon, sila po ay napapasama na natin sa simbahan ng AMSIC Alliance Church. Yeah. Sino tayo na hindi maging transparent? Nandiyan ang mga nag-iingay, ang mga tambutso ng mga tricycle. Kasi ang nakakapasok lang sa amin, hanggang tricycle lang. Ganon pa man po. Patuloy ang aming pamilya na nagiging transparent. Sapat na po yung transparency na nandyan sa iyo. At huwag mong alisin yan. Sapagkat yan ang pinakamatinding sandata for winning soul. Amen? Number 2. Genuine humility. Walang verse yan, wala na. Ayan. Okay. Balik mo na. Genuine humility. Kanina, transparent humanity. Ngayon naman, genuine humility. Yung totoong pagpapakumbaba, isa sa requirement at characteristic na ibinigay ng Lord. Genuine humility. Verse lang. Sa 14. Kung ako ngang Panginoon at Guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong hugasan ang mga paa ng isa't isa. Bakit hindi ulo? Bakit hindi abaga or balikat? Bakit hindi baywang? Bakit paa? Because washing the feet of a person is the most lowest level ng pagpapakumbaba. Ipinakita ni Jesus dito yung humility na doon mismo sa paa ng kanyang alagad, nagpakita siya ng kababaang loob. Sa kabila ng pagiging Diyos, iniwan ang pagiging Diyos. Nagkatawang tao na katulad po natin na maramdaman niya ang nararamdaman mo at nararamdaman ko. Alam niya, ang buhay ng isang taong mayroong pagpapakumbaba. Ito yung pinakamababang servant na nagsiserve sa kapwa na kung saan doon sa paa. The question this morning is, kaya mo bang paglingkuran ang nakakababa sa iyo? Kaya mong yumuko upang abutin ang nandun sa ibaba upang sila'y abutin kung ano ang kinalalagyan mo ngayon. Alam niyo po, maraming tao na nangarap na magiging katulad sa iyo. Pero sometimes, oftentimes, and most of the times, ayaw natin silang paakyatin kung anong narating natin ngayon. Sapagkat ang gusto natin tayo lang at hindi sila. Look at your brethren. Na hinahanap ka na bumaba tayo sa kanyang poder at level sapagkat gusto niya na magiging katulad siya sa iyo. Anong dapat mong ibigay sa kanya para mapuntahan kanya? Bigyan mo ng hagdan para makaakyat siya. Bigyan mo ng paraan
na bilang po servant ng Lord na nakikita ka ngayon, yung kababaang loob, paano ko gagawin yung ginagawa mo ngayon? Na sa kabila ng iyong pong pwesto sa secular na trabaho, ay nandun pa rin ang iyong pagpapakumbaba. Inabot mo ko. Kaya, if we have Jesus, mayroon tayong tinatawag na genuine humility. Bakit may genuine? Ano bang kabalaktiran ng genuine? Hindi ba peke? Kaya mayroong kasabihan. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Pati puwet ng baso, kumikinang. No? Pakisabi sa katabi mo, grabe ang kinang mo. Oo. Nagniningning ka. Mm-hmm. Grabe ang kaningningan mo. Ang liwanag dito. No? Your transparent humility ay isa sa 3 na ating pag-aralan ngayong umaga. Alam niyo po, bakit hinugasan ni Jesus ang mga paa? Sapagkat alam niya, yung mga paa nila marumi. At ang gusto ng Lord, na hugasan ang kanilang paa. Why? It is because you are set apart. Gusto niya hiwalay ka, bukod ka niya. At pangalawa, isusok ka niya, hugasan. At pagkatapos ng soaking, mga kapatid, yan na po yung sending. Excuse me. Yung humility po, bago ka dumating sa John 13, dumaan ka muna ng John 12. At doon sa John 12, mayroong isang babae doon na sinasabing kalapating mababa ang lipad. At yung babae na ito, ay wala siyang ibang katago-tago. Yung mamahaling pabango ay 1 year's wage ang halaga ng perfume nakalagay sa alabaster jar. Nung dumating si Jesus doon sa magkapatid na Martha and Mary, ang kanya pong ginawa, binasag niya. At nung nabasag, mayroong nag-object. Walang iba, si Judas again. At nung binasag na ni Mary, yung pabango, ibinuhos din sa paa ni Jesus bilang pagpapakumbaba sa kabila ng kanyang magiging pakasalanan. Nagpapakumbaba at ang ipinunas niya ay ang kanyang buhok. Bottoms up yung jar ng alabaster. Tinaktak niya. Sabi mo sa katabi mo, itaktak mo. Yun bang humility natin, kapatid? Mayroong pang nakitira na pride. Nagtitira pa ba tayo ng 5 to 10% na pride at yung 90% para sa iyo, Lord? Tapos na po. Ipinakita na. And here comes Jesus. Siya mismo ang nagpakumbaba. Mahirap pag may pride. Kaya hinugasan yung mga paa para iisa na lang ang direksyon ng mga alagad. Ang direksyon ngayon, dahil nahugasan na yung mga paa nila, ang direksyon nila, ministry. Tumulong sa mga nangangailangan. Kasi kung hindi yun nahugasan, nanatili ang pride at iyabang ng mga disciples. Kaya kailangan hugasan eh. Ang tanong po dito ngayong umaga po, nahugasan na rin ba ni Jesus ang ating mga paa?
Kasi may mga Kristiyano na hindi pa nahugasan yung paa. Saan ang direksyon? Kung saan-saan pumupunta. Minsan pumupunta sa dilim, sa liwanag ka. Ang buhay po natin, kapatid, ang ating mga paa ay nilinis na ng Lord. Ang pinupuntahan lang po dyan, ministry, bahay, or saan man nakakalugod sa ating Panginoon. I hope and pray na ang atin pong pagiging pagpapakumbaba ay manatili hanggang wakas. Gusto ko pong i-share sa inyo ngayong umaga po na meron pong isang sundalo na malaki po ang rangko niya. Siya po ay full-fledged colonel. Sabi niya sa mga tauhan niya, ngayon pupunta tayo sa battle. Ihanda ang 6x6. Nung inihanda na po, sumakay yung colonel. Puno po dito. Ang sabi ng colonel, let's go. Habang nasa daan po sila, nakita ng driver yung malaking puno ng akasya na natumba, nakaharang sa kalsada. Ang sabi ng colonel, baba kayo lahat. Alisin ninyo yung akasya. Ang natira po yung colonel. Kaya ang sabi ng driver, sir, kulang ng isa para mabuhat ang akasya nila. Sir, come down. Come down, sir. Kulang ng isa. Alam mo sabi ng colonel? Colonel ako. Puhatin nyo yan. Hindi nila mabuhat. And after how many minutes, may dumating na matipuno, guwapo, puti. No? Tumulong ito. Sa madalit sabi, nabuhat nila sa tulong ng guwapo na ito na matipuno. Nabuhat. Yung guwapo na matipuno na ito, pagkatapos buhatin yung kahoy, pinuntahan yung colonel. Ang sabi nitong guwapo na matipuno, hey colonel, if you have some problem, just come to my office. Oh yes, sabi naman nung colonel. Sabi ng colonel, oh yes. By the way, who are you? Nagtanong yung colonel. Nagpakilala yung matipuno na lalaki. I am General Douglas MacArthur. So wala talaga sa panlabas na anyo. Kababahang loob. Yung ating mga paakong hugas na ngayon, tayo ngayon yung hahakbang to share the Word of God. Kung hugas na ang ating mga paa, kapatid, tayo ngayon yung magre-reconcile doon sa mga taong mayroong gap o hidwaan. Kung tayo po ay nahugasan ng ating mga paa, ang direksyon dito, doon sa magulo, upang ikaw at ako ay magbigay ng kapayapaan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Alam mo po, marami nagagalit sa atin. Hindi ba natin inaano, pero inaano tayo. Maraming galit. Pag binigyan mo ng ulam, magandang lalagyan, hinihintay mong babalik, hindi bumabalik. Bibigyan mo uli, ganon the same, na lalagyan, hindi pa rin bumabalik. Sabi ni Mrs., ba't hindi bumabalik nung? Sabi niya, baka iniipon lalagyan lahat ng ulam pagbalik.
dito, yung mga paapo natin ay humahakbang to reconcile doon po sa atin pong mga hinuan. Alam niyo po, hindi na mahalaga dito kung sino nagkamali sa ating dalawa. Ang mahalaga dito ay nagnanais tayo na mayroong kaayusan ang bawat relasyon sa bawat isa. Huwag kang mag-expect na yung umaaway sa iyo, yun ang pupunta sa iyo at magpapakumbaba. Kayo. Sapagkat yan po ang transparent o genuine humility. The last but not the least, hanggang dito lang ang message. Number 3, anak. Absolute honesty. Tinanong ko minsan sa church, ano po yung absolute, brother? Tinanong ko siya, sa palagay mo, ano yung absolute? Sabi niya, tubig. Yung absolute ay tiyak, confirm, sigurado. Pag sinabing absolute honesty, yung tiyak, totoo na nagiging honest. Verse na. Sa verse 15, ang sabi diyan, binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Ngayon ko lang alam po, sa Pampanga po, ang honesty ay honesty. Sa mga Kapampangan dito, honesty. No? Pag sinabing absolute honesty, ano yung tapat sa maliit na bagay, tapat sa malalaking bagay. Tapat sa ministry, tapat po sa pamilya, tapat po sa lahat ng bagay, tapat sa trabaho. At yan ay mayroong absolute honesty. Pag sinabing honesty, kapatid, wala nang tataas dyan. Kundi yung katapatan mo. Yan, ito ang isa sa mga sandata ngayon. Na kahit walang nakakakita, may nakakakita man o wala, the same ang ating karakter as being honest. Kamusta? Gusto ko po, kasi matagal po akong employee kasi sa airport. From 1985 hanggang 2017. Now, alam mo pag ang airport, marami dyan na pwedeng under the table. And one time sa Clark, lumapit yung isang foreigner. And sabi, hey, officer, I'm going to take my flight tomorrow, bound for Dubai. Sabi ko sa kanya, oh, so? Sabi ko. Pinakita sa akin yung picture. Isang clam, yung taklobo, na mayroong ginto. Sabi niya, I want to take this tomorrow. Pick me up in the bus terminal. Use your car. Sabi niya. I will give you an amount of money for a total of 50,000 pesos. Sabi ko. Sabi ko sa kanya, Tagalog na lang, no? Pwede ba? Oo. Mahirap mag-English eh. Sabi ko sa kanya sa Tagalog, pag itinuloy mo yan bukas, magkakaproblema ka. Kasi ang gusto niya, ako yung operator ng X-ray machine eh. Palusutin mo lang
50K. Sabi ko sa kanya, pag ginawa mo yan bukas, magkakaproblema ka. You better look for another airport, but not this airport. Hindi na nagpakita. Para sa akin, 50,000 nangungupahan ng bahay. Nagpaaral ng 3 anak. 50K. Pero in advance ng Lord, yung isipan ng inyong lingkod, madidisgrasya ka dyan. Ikaw pa naman ang tagatipon ng mga kasamahan mo sa airport, mayroon kayong maliit na gathering na si Jesus ang inyong pinag-ausapan. Kung kinagat ko po yun, mahuhuli sa ibang airport yun. Saan galing? Sa Clark. Anong araw? Sinong naka-duty? Yung leader ng Bible study dyan. Siya, kumagat ng 50,000. Nangaral ng salita sa amin. Hindi man lang kami sinyera. Sinulo ni brother. Nasaan? Nasaan ang iyong honesty, brother? Why are you compromising of being a Christian? Na nandoon sana ang pagkakataon to bring people to draw nearer and nearer to our Lord Jesus. Are we compromising just because of our family, just because of our famine, just because sa ating gutom, just because naghihirap tayo ngayon, and here comes the offer coming from Satan? Are we compromising? Where is your honesty? Sa mga gustong magka-boyfriend, listen to this. Gustong magka-girlfriend, malinaw po ang sinabi. Huwag kang mag-aasawa ng tagalabas. Ang asawahin mo, tagaloob. Wala akong alam dyan, ha? Hindi, Pastor. Brother Marcial. Kung sa isda pa, Brother Marcial, lapu-lapu na siya. Hindi siya tilapia, hindi siya galunggong. Lapu-lapu na siya, Brother Marcel. At naniwala po ako, kahit hindi siya mananampalataya, magbabago yan. Sabi ng Panginoon, bitawan mo yung lapu-lapu na yan. Bitawan. Hindi, Lord, masakit. Hindi ko pwedeng i-release. Lapu-lapu na ito eh. No? Bitawan mo yung lapu-lapu. At nung binitawan niya ang lapu-lapu, binigyan ni Lord siya ng blue marlin. Kaya kung wala ka pang girlfriend, intayin mo si Marlin. Hindi yung Marlin na walang may asawa. At kung ikaw naman, babae, wala ka pang boyfriend, hintayin mo si Marlon. May Marlon ba dito? Yung may asawa, hindi pwede, ha? Brothers and sisters in the Lord, how long is our honesty? That we will never compromise in serving the Lord. Kamusta ka? At kung tayo naman ay nakaranas ng ganitong sitwasyon, God is a God of chances na mayroon pang pag-asa na tayo ay makapagbago dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Kung si Jesus ay nag-depart sa earth na ito, mayroon siyang legacy na iniwan.
ang kanyang legacy ay iniwan ng daan-daan, billions of people ngayon. Na yung legacy, ito yung pinag-aaralan natin. The question for today, for being a challenge, what is our legacy that we need to live this generation, from generations to generations? Ikaw at ako, mag-iwan ka ng legacy. Kasi naniwala po ako, hindi tayo taga rito. Taga-langit ka. Hindi ka taga rito. Sabihin mo sa katabi mo, oh, come on na. Oh. Hindi ka taga rito. Mayroon ka talagang iwan na legacy. At ano yung legacy na ito? Na kahit patay na tayo, mananatiling buhay ang iniiwanan mo ngayon na legacy. What are those footsteps na kaya din nilang ilagay ang kanilang mga paa sa ating mga bakas na lumipas? What are those legacy? Pwede pa bang humirit ng konting minuto? Okay lang? At wawakasan ko to sa isang kwento na hindi naman mahaba. Mayroong isang super yaman. Sobra pa kay Henry C. Super yaman. Matanda na po. Matanda na. At nung namatay yung matanda na ito na super yaman, mayroon siyang 3 babaeng anak. At doon po sa funeral service, inilabas ng abogado ang testamento. Nilabas ngayon. Ang sabi ng abogado, para po sa kanyang anak na panganay, siya po ang mangangalaga ng kanilang shipping lines company. Para po sa ikalawang anak, ay siya po ang mangangalaga ng lahat ng mga condominiums sa Luzon, Visayas at Mindanao. At para naman kay bunso, siya po ang mangangalaga o sa kanya na lahat ang mga lupa ng mga ekta-ektarya. At para po kay Aling Minyang, siya na ang mamamahala sa tahanan na yun. At para naman po kay Mang Berong, na siya ang nangangalaga ng mga livestocks, mga pananim sa kanya na. May panghuli. Mayroon kasi silang family pastor. Matagal. Ang sabi sa testamento, para kay pastor, isang lumang Bible galing sa namatay. Now, to cut the long story short, umuwi na lahat. Nandun yung pastor. Pag uwi ni pastor sa bahay, sabi niya, hindi po ako materialistic. Pero bakit? Lumang Biblia lamang ang ibinigay sa akin sa gayong ako ang nag-dedicate sa kanyang 3 anak nung maliit pa. Hanggang ngayon, ako ang nagkasal sa kanilang 3 anak. Bakit lumang Biblia? Itinapon. After 1 week, nakita niya yung Bible. Tinignan niya ulit. Nang buklatin po ng pastor yung Bible niya, o iniwan, ipinamana sa kanya. Sa unang pahina, ay meron nakaipit na $100. Sumunod na page, $100. Sumunod na page, $100. Sumunod na page, $100. Mga kapatid, from Genesis to Revelation, puro $100. Mamaya nyo na kwentahin.
Wala mang dollar ang Bible natin. Pero ito yung legacy na mananatili hanggang eternity. Those material things is just a temporary. Ang hangarin mo ngayon, yung legacy na ating iwanan, ay walang iba, makarating din sila sa paroroonan po natin. Walang pwedeng itumbas na yaman sa salita ng Panginoon. At ako'y naniniwala, tumanda na nakatulad ko ang iba dito sa ABCC. Bakit nandito ang kanilang mga anak? Bakit nandito ang kanilang mga apo? Because of your legacy na magpahanggang ngayon. Hindi ko kilala yung kumakanta dito, maliban kay Japet. Ay kay kapatid ni Japet, si Timothy. Pero yung the rest, hindi ko kilala. Meron pa ba dito? Ipagpatawad mo kung hindi kita kilala. Kasi parang nagbigay lang ako ng candy nung araw sa'yo. Bakit nananatili ka? Because of the legacy of your parents. I hope hindi masayang sa pag-alis natin sa mundong ito. You sent to serve. Kaya habang hindi pa kinukuha ng Panginoon ang ating buhay, go and make disciples of all nations. Brothers and sisters in the Lord, wala man tayong yaman, pero ang pinakamayaman na iwanan mo ngayon sa iyong pamilya ay ang iyong bakas na lumipas to win souls. I do believe na sa paghayo natin ngayon, yung emphasis dito po sa church na ito, expect the unexpected. In sharing the word, there is danger. May panganib. Mayroong lobo dyan na nag-aabang sa iyo. Pero ang sabi ni King David sa Psalms 23, dumaan man ako sa libis ng kamatayan, hindi ako matatakot, sapagkat siya ang aking kagabay. In serving the Lord, do not bring any item from your pocket. Huwag kang magdala ng supot. Huwag kang magdala ng silupin. Bakit? Saan silupin, Brad? Pang Sharon? Kahit pera, huwag kang magdala. Sapagkat sagot ka niya. Kapatid, bilang inutusan ng Diyos, there is danger. We are nothing. Pero ang dala mo ngayon ay ang power and authority na ibinigay ng Diyos sa iyo. Ibinigay ng Diyos yung power and authority to preach the word. Sapagkat there is no any power and authority that is given to us. Only the power of Jesus. Kaya magpatuloy ka. Pinili ka. Sinet apart ka. Hinugasan ka. Para ikaw ay ipinadala. Let us all stand. Aming Diyos, salamat po. Thank you for your goodness. Thank you for your word that give us awareness. Thank you for your word na ikaw ang nag-utos sa amin. Ang dakilang may-ari ng aming buhay na nagbigay ng instruction
at ang mga karakteristik na ito na amin pong natunghayan ay ibinigay mo na sa amin, Lord. We thank you, Father. We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. At sa umagang ito, Panginoon, patuloy mong ipadama sa bawat individual ngayon. Kahit po sa mga nanonood ngayon via online, nagawin natin ang ipinapagawa ng ating Panginoong Yesus to win more souls. Panginoon, wala na po kaming ibang sandata, kundi ang iyong Christ likeness. Wala na po kaming ibang kapitan. Ni kayamanan, ni ginto o pilak, wala kami. But we have Jesus. Ay sapat na po ito upang mamuhay kami. Nakasama ka. Patuloy mong extend ang buhay ng bawat isa sa amin, sapagkat hindi ka patapos. Kayo ang may sabi na sa ngayon hindi namin maunawaan ang mga ginagawa mo. Subalit kayo na rin ang may sabi, mauunawaan mo ito pagkatapos. Kaya Panginoon, hindi man namin maintindihan ang aming paglilingkod sa inyo. Balang araw, we realize, ma-realize namin, Panginoon, na tama ka. Tinawag mo nga kami. I pray for the extension of our lives. Sa mga hinirang mo't pinili na nandito ngayon sa bulwagan na ito, patuloy ka, O Diyos. Pour out your blessings beyond our expectations and imaginations. Lalo tigit sa spiritual na aspect. We thank you, Father God. We give you the highest honor. We give you the highest praise. For this we ask. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen at amen. Magandang umaga po sa ating lahat.